Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat para sa tanghaling ito. Tayo po ngayon ay magkakaroon ng bahaginan upang ah, ipabatid natin o ibagi natin sa ating mga kapatid kung paano tayo ay nakasumpong na mapunta sa lugar na ito. At ah, una ko pong tatawagin upang magbahagi ay ang ating kapatid na Amang mapagmahal, nagpapasalamat po ako sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, at sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Ama. Nawa po ang biyayang ito ay maging marapat kami na tumanggap sa mga pagpapala mo. Ama, nagpapasalamat po ako at sa sandaling ito, ako ay iyong tinawag upang magbahagi sa aming mga kapatid, lalong-lalo na po roon sa mga kapatid namin na nangangailangan. Ama, kung saganang aking sarili po ay wala akong alam, ngunit umaasa po ako, naniniwala na sa pamamagitan ng iyong pangunguna at paggabay ay masasabi ko ang gusto ninyong mensahe na dapat ipaabot sa aming mga kapatid na nangandirito. Ang lahat po ng ito, Ama, ay aking pinsasalamatan sa pangalan mo ng aming Panginoong Jesucristo. Sa Divine Mercy, kay Apo Konsing na iyong kinalugdan. Salamat po. Una po ay binabati ko at ng isang magandang umaga ang mga kapatid, lalo na po yung mga alagad, mga kapatid po naming IDT, yung mga choir, yung mga kapatid kong CAPS, lalong-lalo na po ang kapatid naming CAPS na bagong buhay. Bagong buhay ko po sasabihin sapagkat siya ay dumanas ng isang mahigpit na pagsubok. Kaya po, pinagpapasalamat ko po sa Ama na siya ay nandirito na at muli na natin siyang kasama, si kapatid na Wawawi. Ganon din po sa mga pasyente, sa mga tagasunod na nangandirito. Maraming salamat po. At tayo ay nagkasama-sama rito. Alam ko po na hindi kayo ang may nais na makarating dito sa mahal na dambana. Kung hindi, ang ating Panginoon ang tumawag sa bawat isa sa atin upang tayo ay magkasama-sama at ipunin sa rugal na ito. Minamahal kong mga kapatid, dito po sa rugal na ito, ang pagkakaalam ko, basta po at tayo ay nanalig at nanampalataya, naniwala na ang Diyos ay may magagawa. Ang ating Ama, ang may likha sa ating lahat. Kaya siya po ang tanging nakakaalam kung papaano tayo'y pagkakalooban ng biyaya, lalong-lalo na po sa kagalingan ng bawat isa sa atin. Tulad ko po, mga minamahal, hindi man po nyo naitatanong, ako man po ay dumanas din ng mga pagsubok o pagdalisay, sabi nga nila. Ako po ay umihi ng dugo na kung sabihin po nung nakakita, tabi-tabi raw po sa kaluluwa, yung po na baboy na sinaksak na pinatulo ang dugo. Ganoon po kabilis ang daloy ng dugo na lumabas po sa aking katawan.
Kaya po natakot ang aking mga anak. Pina-check up po ako sa doktor. Ang sabi po ng doktor, kapatid, sa ngayon tiyak na hindi pa cancer yang nasa sa iyo. Pero kapag yan ay nagtagal, magiging cancer yan. Gusto man natin siyang operahan, hindi na uubra dahil kung cancer na. Kaya maipapayo ko sa iyo hanggang maaga, ngayon pa ay magpa-opera ka na. Ganoon pong natakot yung aking mga anak. Kutakot-takot na check-up ang pinagawa sa akin. Halos umubos po ako ng mahigit na 25,000. Hanggang sa dumating po yung doktor na mag-o-opera. Hinihingan po ako ng 150,000. Yun po ay doktor pa lang. Wala pa po yung gamot, wala pa yung ospital. In-schedule po ako ng araw ng linggo, papasok po ako roon sa ospital. Kung kaya po yung aking anak, humanap na po ng 2 bag na dugo. Pati po yung kwartong hihigaan ko, nakagayak na. Siguro po talagang niloob ng Ama na ipaisip sa akin yung mga bagay na karapat-dapat na mangyari para sa akin. Hanggang nakaupo po akong nagninilay-nilay doon sa aming bahay, natanaw po ako ng aking anak na bunso. Ang sabi po sa akin, tatay, bakit matamlay ka? Para ekang alam ko ang ibig mong sabihin. Gusto mo ekang makarating kay Apo Konseng. Matuling ko po na sabi na siya nga kako anak, ayaw na ayaw ko kakong magpa-opera. Kung kaya po noon po kinatanghalian noon, araw ng Sabado, nagpunta na nga po kami dito kay Apo. Hanggang nagsishare po si Apo napansin ko, lagi niya akong tinatanaw. Kanya noong oras po ng blessing, ako na po ang nauna na lumapit kay Apo. Oras na lumapit po ako kay Apo, hinawakan po niya ako sa tiyan at tanong po antimano sa akin, anak, nang ikaw ba ay ma-opera sa Jose Reyes, ilan ba ang doktor mo? Ang sabi ko po 10. Dito sa Baliwag, ilan ang doktor na humahawak sa'yo? Ang sabi ko po 2. Kasi anak, ba't hindi ka mag-third opinion? Magpatingin ka sa ibang doktor. Kung ang sasabihin sa'yo ganyan din, ikaw ang magpapasya nun. Dito kung dito ka pupunta, kahit samperan duling, wala kang gagastusin. Kaya lang ang hihingin ko sa iyo yung katapatan at yung tunay na paniniwala mo sa ating Amang nasa langit. Ang totoo kanyang kapatid, yun kang pinagmumula nung dugo na yan, 2 yung kidney, yung kanan, iyon ang pinagmumula ng ihi. Sa labas ng kanan, doon tumubo yung bukol. Kung ooperahin ayon, obligado mararami yung kidney mo sa kanan. Ang matitira yung kaliwa. Yung kaliwa sumusuporta lang doon sa kanan mong kidney. Kung hindi makukuha noon, kung hindi makakaya, mauobliga ka na magsaksak ng insulin. Sa kasalukuyan kapatid, ilang taong ka na ngayon? Noong pong panahon yun, 76 ng edad ko noon. Nangiti po ang mahal na Apo. Para po bang nabasa ko yung ngiti niya na yung edad ko na yon bonus na lang. Kaya po nagnilay po ako. At doon din pong pagkakataong yun matuling kong nasabi sa mahal na Apo na dito po ako
magpapagamot. Dito ako magtitibay. Dito ako hihingi ng awa sa Ama. Kaya nga lang po dito, oo nga at walang gagastusing sampera man. Yung pong hinihingi naman dito, yung katapatan at yung tibay ng ating pananampalataya. Dito po ang prosesong nalalaman ko, basta po at magpakatotoo ka, magtibay ka at manalig sa Ama, umasa ka na siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya rin ang may karapatan na kumuha noon. Dahil ang buhay po natin ay pahiram lang niya. At tayo naman pong lahat tiyak na darating doon sa oras na tayo ay kukuhanin niya. Kaya po, sa ating pong lahat, dapat lang po na maghanda tayo hanggang maaga. Sabi nga po nung Katagalugan, maghanda raw po tayo hanggang maaga nang kung gumabi at dumilim ay hindi ka ngangapa-ngapa. Ibig po sabihin, kung dumating yung panahon na tayo nga ay kukunin, nakahanda na ang sarili natin. Nakahanda na ang lahat sa atin para tayo ay sumama sa Kanya. Yun po ang hinihingi niyang katapatan. At kapag kakapo iyon ay nagawa ng bawat isa sa atin, anuman po ang karamdaman natin, anuman ang ating sakit, tinitiyak ko po sa inyo, walang paraang hindi tayo pagagalingin ng ating Amang nasa langit. Dito po, napakarami na ang nakita ko mula po na aking magpunta rito. Yung pong mga bagay na hindi mapaniwalaan pagdating po rito at nanalig siya, gumagaling pong lahat. Katulad lang po ng kapatid nating ito na galing pa sa Tacloban. Ito po ay konti ng naanod ng tubig. Tumayo ka, kapatid. Nang ito po ay dumating dito, hindi makalakad. May saklay o inaakay lang. Kung po siya ay naniwala at nagtibay na sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Ama, ang divine mercy na ginagamit ang mahal na Apo Konseng para tayo ay tulungan. Eto po, tingnan po ninyo. Naglalakad na po siya ng walang saklay. Mula po noon siya ay dumating dito at manalig manampalataya na nandirito ang magpapagaling sa kanya. Eto po, tingnan ninyo. Malakas na malakas po siya. Kaya po sa ating lahat na nandirito, upo ka na, kapatid. Sa ating pong lahat na nandirito, sana po magkaisa-isa tayo sa pananampalataya, sa paniniwala. Palalimin po natin ang ating pag-asa na meron ditong isang Apo Konseng na ginagamit para sa ating lahat at sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Hanggang dito na lang po at muli, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga po. Maraming salamat po, kapatid, sa napakaganda mong pagbabahagi. At ngayon naman po, habang naghihintay tayo ng mga iba nating magsisipagbahagi, meron po bang gustong mag-volunteer? At habang naghihintay po tayo, ito po, aalipin tayo ng ating isang kapatid na Kaps. Palakpakan po natin, kapatid na Magno Guevara. Medyo nagulat po eh.
Magandang umaga po sa tanghali nito. Ako po ay tinawagan muli dito upang mag-alay ng awit sa ating banal na espiritu sa katawan po ng ating mahal na apo na kinalugdan. At iniaalay ko rin po sa inyo mga kapatid, mga alagad, mga tagasunod, mga pasyente sa ating mga choir at lalong-lalo na sa ating mga kapatid na 1, 2, 3, cup! Alam po ninyo, ang iaalay ko ay dati ko na po ang kinakanta rito. Subalit, siya po ang pinadadama sa akin. Aawitin kong muli para sa ating lahat. Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na espiritu. Handog natin pagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapalang. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O giliw ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O giliw ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Salamat po, maraming salamat. Muli po, ako po ay nagpapasalamat tuwing ako po ay mag-aalay ng awit dito sa Dambana. Panibagong lakas ang aking nararamdaman. Kaya po ako ay nagpapasalamat ako una sa Diyos at sa ating lahat. Ang aawitin ko pong ito ay dati ko rin pong kinakanta rito. Ang ating buhay, patid natin hiram lamang sa may kapal.
Sa Diyos Ama na sa langit ang nagbigay, pinanglawan ng liwanag itong buhay, walang hanggan. Dito sa mundo, isang beses lamang tayong magdaraan. Ginawat sa atin ang kalayaan. Bawat isa may kanya-kanyang hangganan. Sa ating buhay, sa ating buhay, ang buhay na hiram ay lilisan. Hindi natin alam kung kailan magwawakas sa mundong ibabaw. Habang may buhay, paghandaan, mamuhay tayo sa kabutihan. Kailan pa man dito sa mundo, isang beses lamang tayong magdaraan. Iginawat sa atin ang kalayaan. Bawat isa may kanya-kanyang hangganan. Sa ating buhay, sa ating buhay, ang buhay na hiram ay lilisan. Hindi natin alam kung kailan magwawakas sa mundong ibabaw. Habang may buhay, paghandaan, mamuhay tayo sa kabutihan. Kailan pa man, walang hanggan. Salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang awitin ng ating kapatid na Magno Guevara. Chewing ko po yan, kaya magandang kumanta. Ang susunod naman pong magbabahagi ay isa pong malapit din sa puso ko. Kanina po sabi niya, wag ko siya tatawagin, pero at atas po yata na tawagin ko siya. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Dory Guevara. Sabi nga po, sa oras ng kagipitan, sino pa ba tatawagin mo kundi yung kabiyak mo? Ama, muli maraming salamat sa iyo. Sa kapahintulutan mo na muli ako'y tumayo sa harapan ng mga kapatid ko upang magbahagi ang kaganapan sa buhay ko. Naway magkaroon ng aral, makakuha ng aral ang mga kapatid kong narito. Nagtitiwala't nananalig ako, Ama ko, na ang lahat ng luluwal sa labi ko ay magmumula lamang sa iyo. Muli, walang hanggang papurit pasasalamat sa iyo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sinisenyasan po ako ng kabiyak ko, tatawagin ako. Ang sabi ko po, kung kalooban ng Ama, at alam ko po na kalooban niya ito. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Ama na ito'y kapahintulutan niya na muli tumayo sa harapan niyo. Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Lagi pong mabuti kapag tayo ay nasa Kanya. Amen po ba? Ano man ang ating mga pinagdadaanan, may mga karamdaman man tayo, subalit kung tayo ay nagtitiwala at umaasa sa Kanya, laging mabuti tayo, laging masaya. Amen po ba? Masaya po ba tayo? Bakit po may mga nakasimangot dito? Ibabahagi ko lamang po kung paano ako nagpasimula sa dakong ito. Taga rito lamang po ako. Ako po ay sa Maynila po ako. Yung kabiyak ko po ang taga rito. Nung una po ang gawain ito, simula pa lamang po, nagtutungo na ako dito sa silong pa lamang ng bahay ng mahal na apo. Subalit, siguro nga po ay hindi patakda.
hanggang sa di naman po nagtuloy-tuloy ang pagtungo ko sa dakong ito. Hanggang sa naitayo po ang banal na dambana. At dumating nga po ang takda na ako'y tuwirang akayin sa dakong ito, sapagkat at isa po ako, masasabi kong mapalad ako. Dahil karamihan po sa mga naririto ay naakay sa dakong ito nang dahil sa kanilang mga karamdaman. Amen po ba? Subalit ako po, kahit po may kaliitan ng katawan ko, hindi po karamdaman ang naging dahilan kaya ako ngayon ay naririto. Kundi iba po ang pinagaling sa akin, ang aking katauhan. Sapagkat yun po ang sakit ko. At lahat naman po tayo, ito yung karamdaman, yung ating kaluluwa. Amen po ba? At napakabuti ng Diyos at isa ako sa napili niya upang maglingkod sa dakong ito. At nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Kanya sa bilang katauhan ko ay pinagtiwalaan niya ako na ako'y maglingkod sa dakong ito. At salamat sa Kanya, papuri sa Kanya, nang dahil sa pag-akay niya, marami akong natutunan sa dakong ito. Natutunan ko kung paano lumaban sa anumang mga pinagdadaanan. Kahit po ngayon bilang lingkod na naturingan, hindi po ibig sabihin exempted na po kami sa mga pinagdadaanan na pagdalisay. Di po ba? At hindi lamang po karamdaman ang mga pagdalisay sa atin, hindi po ba, iba't iba. Meron sa kakulangan, sa kabuhayan, sa mga mahal sa buhay. Marami pong mga kadahilanan ng mga pagdalisay sa atin. Subalit mga kapatid ko, ano man ang mga pinagdadaanan natin, kung tuwi na sa Ama tayo ay umaasa, tumatawag, lahat ito'y ating nahulagpusan na pagtatagumpayan. At lagi nga pong tinuturan ito ng mahal na Apo na kaming mga lingkod, hindi kami naglingkod dito para mabago ang aming pamumuhay. Hindi po kami naglingkod dito upang maging masagana ang aming buhay. At hindi naman po yun ang ipinangako ng Panginoon sa atin. Ang paglilingkod po namin dito, kung titignan nga po ng iba na hindi nakakaunawa, magtataka bakit nga ba patuloy na kami ay tumutungo sa dakong ito, naglilingkod, nagbabata, subalit mga wala naman pong sweldo. Kami nga po mapalad dahil naglalakad lang kami, dahil nandito lamang po kami. Paano po kaya yung mga lingkod na nasa malalayo na kailangang mamasahe pa? Bakit sa tuwin ay nagmimiti sila na makatalima, na makasunod sa panawagan ng Ama, na tumungo sa dakong ito, sa kabila ng kanila, na sa kanila ay namamasahe pa, nagagasolina pa? Mahirap nga pong ipaliwanag sa mga hindi ganap na bukas, sapagkat iba po yung pandaman na ibinabahagi. Hindi lamang po sa amin, pati po sa inyo na mga tagasunod na talagang tumanggap at nakadama sa Kanya. Di po ba? Sa tuwin ay nagmimithi na makatungo dito, minimithi na marinig ang mga banal na aral ng ating mahal na Apo Conching, na nagbibigay kalakasan, kaliwanagan, pag-asa sa bawat isa sa atin. At yun po ang natanggap namin sa dakong ito. Mga kapatid ko, kaya nga po yung mga lingkod ay pinahintulutan na sa tuwin na itumayo sa harapan nyo upang maibahagi sa inyo kung ano ba ang nakamta namin sa dakong ito, kung ano po ba ang natanggap namin, kung ano po ba ang ginawa namin kaya nakilala at nadama namin ang ating Panginoon. Nais po namin ibahagi ito sa inyo upang yung nadarama namin ay madama rin naman ninyo. Sabi nga po, kami naglilingkod, hindi namin minimithi na mabago ang pamumuhay namin, kundi mabago ang katauhan namin, mabago ang mga pananaw namin, mabago ang kaisipan at kalooban namin. Subalit ang iba nga po, hindi nila maunawaan ito, lalo't hindi ganap na bukas ito, sapagkat ang tinitignan nila yung panlabas lamang ninyo. Nawa mga kapatid ko, kayo mga ganap na bukas na totoo, sa tuwin ay mithiin nyo pangunawa sa kapwa ninyo. Sa tuwin ay damhin nyo kung ano inaalay sa inyo. Hindi yung minimithi lamang ninyo ang nais na makamtan ninyo. Lahat tayo ay may minimithi o hinihingi sa ating Panginoon, kaya tayo naririto. Totoo po ba yun? Amen. At mga kapatid ko, kung ang minimithi ninyo ay kagalingan ninyo,
paano nga ba ninyo kakamtin ito? Ialay man ang ialay sa inyo ang nasa ng Ama sa inyo. Kung di naman tuwirang tatanggap kayo, kayo ba'y ganap na makatatamo? Pasubali ko ay hindi, mga kapatid ko. Kaya anuman ang hinihingit minimiti nyo, upang tuwirang ito'y kamtin ninyo. Tuwirang tumanggap kayo. Higit nyong kilalanin kung sino ang hinihinga ninyo. Higit nyong damhin ang inaalay sa inyo, upang ganap na makatamo kayo. Yan ang habilin sa inyo, mga minamahal ko. At yung mga tumatayo na pinahihintulutan sa harapan ninyo, huwag niyong kainipan na pakinggan ito, kundi sa tuwin ay mitiin nyo na mapakinggan kung ano binabahagi sa inyo, pagkat kayo rin naman ang makikinabang na totoo kung tuwirang makikinig kayo. Huwag mata ang gamitin ninyo, kundi ang tainga nyo. Hindi lamang basta makinig kayo, kundi namnamin nyo ang lahat ng inaalay na salita sa inyo. At itimo sa puso't isip nyo, at madadama nyong buhay siyang totoo sa dakong ito, sananahan na totoo. Katauhan ng Apo Kunching nyo, tunay na ginamit sa inyo, kung panananaligan ninyo, mga mahal ko. Anuman hinihingi nyo, tuwirang kakamtin nyo. Yan ang pasubali sa inyo. Kaya ano ang habilin sa inyo, mga mahal ko? Yamang kayo ay naririto, magpakatotoo kayo. Ganap na tumanggap kayo. Sabi nga po, madaling sabihin na tinatanggap ko siya. Madaling sabihin na kilala ko siya. Subalit wag lamang po sa nguso, kundi sa puso. Damhin po ninyo kung ano ang ibinabahagi sa inyo, at tuwirang mararamdaman nyo na buhay siya sa inyo. Yan po, mga kapatid ko, ang naramdaman namin, ang mga naglilingkod sa dakong ito. Kaya patuloy na nagsusumaki, nagmimiti na makasunod sa kalooban ng Ama, na sa tuwin ay nagbimithing makatalima sa bawat panawagan niya, sa bawat pag-aatas niya ay makasunod na totoo, sapagkat yung pandama po na ibinahagi niya sa amin, yun po, sa tuwin ay pagmimiti, na sa tuwin ay madama siyang totoo. At sa pamamagitan po ng paglilingkod sa dakong ito, damang-dama namin na buhay siya sa amin, sa kabila ng anumang mga pinagdadaanan namin. Subalit patuloy na kami ay lumalaban, sapagkat alam po namin na buhay siya, at kailanman di kami pababayaan. Sabi nga po, kapag tinura ng banal na Espiritu, anuman ang ibinahagit minensahe sa inyo, kung tuwirang aangkin ninyo, di man ngayon, di man bukas, subalit darating ang takda na ito'y magaganap sa inyo. Isang patotoo lamang po na pinanghawakan ko ang tinuran ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Nang una-una po ako naglingkod sa dakong ito, naririto po ang kabiyak ko bilang patotoo. Nang una ako maglingkod dito, natural lamang po na hindi naman basta-basta siya ay susuporta sa akin. Hindi naman basta-basta siya ay maniniwala kung ano ba yung nagaganap sa akin, kung ano ba yung paglilingkod na inatas sa akin. Totoo po na kuminsan okay lang po sa kanya na araw-araw na pagtungo dito. Subalit may pagkakataon na aminin man niya po't hindi ito. Subalit sabi nga po ay pinadadaman ng Panginoon kung ano yung totoo. Subalit hindi po ako nasasakitan sa kanya. Dahil sino nga po ba yung kabiyak na dagling isusuko siya, di po ba? Napakahirap. Subalit, isa po yun sa mga pagdalisay sa akin nung una. Dahil gustong-gusto ko po sa tuwin na ay naririto, maglingkod. Subalit, natural lamang po na medyo nadadala din po ako dahil sa bilang kabiyak niya. Subalit ano po ba tinura ng banal na Espiritu? Pasubali ko sa iyo, mahal na anak ko. Patuloy lamang na idulog mo ang kabiyak mo. At darating ang takda, hindi lamang niya ganap mawawaan ang paglilingkod mo sa dakong ito, kundi darating ang takda na hindi lamang siya basta maaakay sa dakong ito, kundi siya rin ay maglilingkod sa banal na dambanang ito. Buhay po ba ang Diyos? At totohanan po yun. Isa na pong patotoo na ngayon, siya ay isang ng CAPS na naglilingkod sa dakong ito,
At ngayon ay nakatayo sa harapan nyo. Sorpresa nga po ito dahil hindi po siya talaga ang naka-assign na facilitator. Subalit, kalooban po talaga ng Ama dahil yung pasok po niya sa umaga po dati. Ngayon po ay nagpanggabi siya. Kaya nagkaroon po siya umuli ng oras na tumungo sa gawain ito. At napakadakila ng Ama ang mga anak niya na nakatanggap at nakakilala sa kanya. Patuloy na inaakay niya. Sabi nga po, natural po kapag ang pasok niya ay umaga, hindi po siya nakakadalo sa gawain ito. Subalit sabi nga po, meron po nagbigay sa akin yung kawan po ng Tondo, yung po bang mga mensahe ng Apo sa internet. Ginawa po nila ngayon na parang libro ibinahagi sa akin. Kaya sabi ko nga po, kahit na may pasok ka, ibaon mo ito kapag nandun ka sa trabaho mo. Lagi mong babasahin para ka na rin nakakapakinig ng mga mensahe ng mahal na Apo. At ngayon po, pinahintulutan niya, 1 linggo po ito, ay marahil po muli sa gawain sa pang-umaga ay makatutungo siya sa dakong ito sa kalooban po ng Ama. At nagpapasalamat ako sa kanya. Ang hinihintay ko na lamang po, yung mga anak ko ang maaakay sa dakong ito. Yung tatay po namin, yung nanay po namin, nandito na po, purihin ng Ama. Salamat sa kanya. Patuloy siya na kumikilos sa mga lingkod niya na nagmimiti na maakay ang mga mahal niya sa buhay. Yung 2 anak ko naman po dati po nagbibigil na po yun, subalit ngayon po may hanap buhay na pareho. Alam ko naman po na darating at takda na muli maaakay sa dakong ito ang mga anak ko. Yun lang po ang hinihingi ko at pinanambitan ko sa kanya. At alam ko naman po na ibibigay niya ito. Muli mga kapatid ko, yaman tayo ay naririto. Magpakatotoo na tayo. Tanggapin na natin ang tuwirang inaalay ng ating Panginoon para wala pong masayang sa oras, sa panahon, sa pera na ibinabahagi ninyo sa pagtungol dito. At sabi nga po ng mahal na Apo, anuman po ang naibahagi ninyo, higit ang ibabalik sa inyo. Di po ba? Amen. Para pong inaantok po ba kayo? Hindi po ba? Sabi nga po, yung antok hindi sa ating Panginoon. Baka po yung biyaya ay nandiyan na sa harapan nyo. Kayo ay tutulog-tulog. Hindi nyo po ito matatanggap. Di po ba? Kaya kailangan po lagi tayong masigla. Laging gising ang ating isip at puso para sa tuwina ay madama natin ang kanyang banal na presensya. Yun lamang po ang may babahagi ko sa inyo, mga minamahal kong kapatid, at muli isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Maraming kapatid sa napakagandang babahagi. Sorpresa po talaga ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Nga po siya ng paalala nga po pala sa mga kasama naming CAPS, mamaya po pagkatapos ng gawain ay dadamayan po natin ang ating kapatid na Guido at makikipag-alay po tayo ng panalangin sa kanyang namatay na asawa. Meron na po bang magbo-volunteer? Ano ba pangalan? Palakpakan po natin ang ating kapatid na tagasunod. Halina po kayo. Ganyan po talaga kasurpresa ang Ama. Magandang umaga po. Ako po nagpunta rito nung nakaraang Lunes. Hindi po ako makaupong diretso. Kasi po bago ako pumunta rito, sabi ko, Inang, paano po ba papunta kay Apo Konseng? Ito po si Inong Tese. Magpunta ka ron, magpabanyos ka. Ang tanong ko po sa kanya, ganire.
Inang, ano dadaling ko? Magkano? At paano? Ang sabi sa akin eh, basta magpunta ka ron. Eh, ganun po sabi ko sa asawa ko nung linggo ng gabi, yatid mo ako sa paligi. Saan sa paligi? Basta yatid mo ako sa paligi, alam ko kung saan ako hihinto. Then, hinatid po ako ng Lunes. Ang sakay ko sa motor eh, para akong tabi-tabi sa akin, unggoy. Kasi nakakulyapit ako sa motor, hindi ako makababa. At yung hita ko na to, parang pinupunit. Pinupunit na, pag upo ko, masakit. Pag tayo ko, masakit. Tapos punta ako rito ng Lunes, Martes, hinarang ko si Apo doon, kasama ko si Apo Apyong. Sabi ko, tulungan ako magsabi kay Apo, Konseng, na gusto kong magpabanyos. Then sa mga tweet ko sabi ni Apo, bukas magbalik ka, maaga ka. Then nagbalik po ako ng Miyerkules ng maaga. Ayun po, nabanyosan ako sa awa ng po at saka ama. Nung pong Webis mayabang na po akong maupo, mayabang na akong tumayo. Nagbayabang pa po ako kay Apo Apyong at sabi ko, Apo, nakaluluhod na ako ngayon. Hindi katulad nung dati na pag upo ko, ala ko nasasabi kundi aray, aray. Pagtulog ko rin sa gabi, aray lang ng aray ang nasasabi ko. Ngayon sabi po sa akin mayabang na ako. Ala na po yung masakit. Naibabaluktot ko na po. Kaya po ako nagpapasalamat at ngayon nasurpresa ako. Kala ko po kung ano tinuturo ni Apo Apyong, ako po pala. Hindi ko inaasahan na ako magsasalita ngayon. Dahil po ako mahihain at duwag. Anin ko na lang po magtago ako sa ilalim ng upuan Ba't po ngayon may lakas ako ng loob na tumayo at ala sa loob ko yung tawag sa akin. Kala ko po nagkakamot lang si Apo Apyong. Ako na po pala tinuturo. Kaya po ngayon taos puso po ako nagpapasalamat lalo-lalo na po kay Apo Konseng. Kaya ako maraming salamat Apo Konseng at ako hindi ko po masabi dahil nandun po Ala po ako sabihin kundi yung salamat. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsipagbahagi. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ng panalangin.